Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay September 25, 2024 at ang oras ay sa 9:45 p.m. Okay, una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan at ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay ang nagmumula sa Dalufa Sugsulu Empire Darul Islam, the 11 countries 1C. Mabuhay ang perlas ng silanganan ang nagmumula sa sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaliwanagan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin. Kumusta ang lahat ng ating mga kapatiran? Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na tumutulong, patuloy na tumutulong, pero malapit na tayo sa finale. Okay. Sa gabing ito, maraming salamat sa nanood, no? Meron akong update sa inyo. Makinig kayong mabuti because this is the very important. Unang-una, nagbigay ako sa inyo ng paalala, no? That merong application sa inyong mga cellphone ang bigla itong mawawala, no? Makikita niyan, ano din yan, mailathala din yan, no? Ito ay ginawa natin dahil nagagamit kasi siya, no? Actually, kung tutusin halos lahat, but that application, ginawa natin yan, that is not for our own understanding at sa ating kagustuhan, yan po ay dikta po yan ng Espiritu. No, the Holy Spirit. Okay. Pangalawa, makinig kayong lahat. Itong issue regarding dito sa sinasabi na nasasangkutan, no? Bakit masabi natin nasasangkutan? Kasi nagkaroon ito kasi ng questionable regarding sa how many tons of gold, kulang-kulang 25 tons of gold, no? Na sinasabing ebininta, no, ng pamahalaan sa pamumuno ni mahal na kapatid na PBBM. But according, no, uulitin ko, but according to my monitoring, hindi yan ibinenta kung hindi collateral. But ganun pa man, katulad ng sinasabi ko, ito'y may magandang hangarin, no, may magandang alituntunin, ngunit subalit datapwat. Katulad nga ng sinasabi ni FEM Senior, whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Maraming nagsasabi na bigay daw yan ng Diyos Ama because that is the divine wealth. Attention sa lahat ng ating pamahalaan, especially sa pamumuno ng mahal nating kapatid na PBBM. Isa-isahin ko to. Ito'y aking ginagawa pero hindi magbida-bida sa inyo, kundi nawa makatulong dahil sana hindi magkamali ang ating mahal na PBBM, no? But anyway, itong mga bagay na nangyayari ngayon tungkol dyan, paano masabi ang isang bagay na divine wealth, no? Lord, patawarin mo ang mga taong ginagamit pa ang iyong pangalan para sa sarili nilang kapakanan. Ipagpatawad nyo, saludo ako, bilib ako, magandang layunin ko, no? Pero ngunit subalit datapat, meron at meron pa rin kulang. No? Kasi ang tunay na divine wealth, pag pinag-usapan natin ang divine wealth, walang divine wealth na nagkakaroon pa ng kaguluhan, no? Lalo na ito ngayon na nasasangkot sa, mas lalong parang history repeat itself. Mako-question at mahuhulog na naman ito
Sa hindi na mga nakakaunawa, ha, mahuhulog na naman ito sa ill-gotten wealth. Na? Kasi ganito yan eh. No? Lahat kasi ng mga yan, tiningnan ko eh. No? Tiningnan ko, nakuha ko yung details eh. Pero, ganun pa man, hindi naman ho, kumbaga sa ano is KJ Silidimin Canuto. Ako rin po ay may sinusunod, no? Na panukal. Hindi po, pumasok ako sa kwarto kasi ang aking charger na sa loob ng kwarto. No? So, I need to charge. Sandali lang. Ayan. Mahal, pakiko sa ballpen, baka matusok tayo niyan. Okay. Hindi naman po sa ako'y pinapangunahan ko, no? Pinapangunahan ko ang ating pamahalaan kasi presidente yan, alam niyang ginagawa niya. Sana, no? Pero nauna kasi ang inyong ginagawa bago ang pakikipag-ugnayan. Okay. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, sabi ko nga sa isang kapatid, well, masaya ako sa ikakatagumpay ng ating mga kapatid. Ngunit subalit datapat, hindi ninyo maitatago ang katotohanan. Dahil yung sinasabi ninyong divine wealth, paano matatawag na divine wealth ang sinasabi niyo kung merong mga taong nagsakripisyo dyan? Paano maituturing na divine wealth kung puro kaguluhan at naging ugat ito para pag-away-awayan? Matatawag pa bang divine wealth at galing sa Diyos? Sabi ko nga, kung sa bagay, dalawa ang Diyos. Diyos ng kaliwanagan at Diyos ng kadiliman. Pero, sa pagkakataon na ito, nawa sa kuko ng agila, lahat ay makalaya. Bakit? Katulad ng sinasabi ko, mayroong magandang intensyon at layunin, pero hindi pa rin maiaalis na may mga sariling interes. Lalo na ang pagdating sa kapangyarihan o posisyon sa gobyerno. Kaya, pagpatawad ninyo, hindi ko kayo pinangunahan at sino ba ako para magsabi sa inyo ng ganito. Mabibigo lang kayo sa inyong ginawa as long as wala pong tamang koordinasyon ang bawat isa. No? Maliwanag ang sinabi ni F.E.M. Sr., whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. No? Kasi kung yan mo lang pag-uusapan, batid natin ang 3,500 metric tons, no? About sa mga EU na yan. No? So, but anyway, mga mahal kong kapatid, itong mga sinasabi ninyong divine wealth, pamahalaan natin, no? Makinig kayo. Nawa hindi ito magiging dahilan na sa halip na grasya, disgrasya ang aabutin natin, no? Alalahanin ninyo kung tutuusin ang mga ginto na pinag-uusapan. Kung sasabihin divine wealth, bigay ng Panginoon, hindi kasi kailangan ng Panginoon ang mga ginto-ginto na yan. Alalahanin natin sa panahon ni King Solomon, yung ang ginawa yung ang ginawang kaharian ni Solomon na yari sa ginto, winasak nga ng Panginoon yun. Winasak nga ng Panginoon yun kasi merong technical na nagawa si Haring Solomon that time na yon, no? So, walang pinagkaiba yan sa panahon ngayon, no? Kaya, mga mahal kong kapatid, lagi kayong manalangin na hindi mailigaw ang inyong mga kaluluwa, no? Hindi maililigaw ang inyong mga kaluluwa dahil lang sa kahirapan at dahil lang sa mga maraming nag-ako. Na sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Lumalabas pa rin ang kanilang tunay na layunin na makuha nila ang isang kapangyarihan sa isang posisyon.
Na? Hindi po maituturing na divine wealth ang mga sinasabi ninyo na bigay ng Diyos. Wala pong binibigay ng pagbigay kasi ng Diyos at galing sa Diyos. Wala itong halong bagabag. Wala itong kaguluhan. Wala itong patayan. Higit sa lahat, pagbigay ng Diyos, ito'y may kapayapaan. No? Higit sa lahat sa ating mga sarili. Kaya, itong mga pangyayaring ito, asahan ninyo na may application sa inyong mga cellphone ang bigla na lang itong mawawala. Asahan ang mas terrible na kalagayan pagdating sa mga kabangkuhan. Marami na naman ang iiyak dahil hindi makakapag-withdraw. Katulad ng sinasabi ko noon, maraming nagsasabi, titingalain ng buong mundo ang Pilipinas. Sa anong paraan? Sa anong paraan? Yung tinatawag ninyo sa Nisara Gisara, ipagpaumanhin ninyo, ay Lidimin Canuto declared wala pong magaganap sa October na sinasabi ninyo. Wala pong magaganap. Releasing dito, releasing here, releasing there. Bagos, marami sa inyo ang iiyak na hindi makapag-withdraw. Ito'y sinasabi ko para makapag-isip-isip kayo at para makapagbulay-bulay kayo. Hindi para hindi ako masaya sa mga katagumpayan ninyo. Ngunit ang tao ngayon, mas malaki ang oras ng tao sa mga kayamanang pansalibutan kaysa kayamanang espiritual. Mas busy ang tao ngayon sa paghahanap ng kayamanang material kaysa pahalagahan ang kayamanang espiritual. Sana mga mahal kong kapatid, naunawaan at naiintindihan ninyo ang aking sinasabi sa inyo. Batid ko at alam ko na ilan sa inyo ay hindi natutuwa sa aking ginagawa. Pero ipagpaumanhin ninyo. Hindi ko to ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko ito bilang pagsunod ko sa nagsugo sa akin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Abangan nyo yan. Merong application sa inyong mga cellphone, no? Na mawawala dyan sa inyong mga application. Itong application na ito is a very important application. Abangan nyo yan. Okay? So, nalangin kayo lagi na hindi kayo maligaw, no? Lalo na ang mga nagpakilala na mga bulaang propeta, no? Nandyan, akala ko appointed son of God lang. Merong mga nagsiself-proclaim na appointed son of God, may nagsiself-proclaim the anointed one, merong nagpo-proclaim na the chosen one, no? So, ay, kung kayo nagdideklara kayo, nagsiself-proclaim kayo na kayo ang mga 111, appointed son of God, chosen one, anointed one, mga 111 na yan, eh si Lidimin po ay nagdideklarang walang wala at 000. Back to 0000. Pero sa pamamagitan ng 0 na yan, dyan iikot ang mundo ninyo. Okay? Hindi lang pala kayo. Dyan iikot ang mundo natin. Ipagpaumanhin. Itatama ko lang din ang aking sarili. Ulitin ko, kung ang iba nagproklama ng appointed son of God, choosing one, anointed one, may mga 1111 dyan, si Lidimin Canuto ay nagdideklara, I am nothing. I am a zero. Sa pamamagitan ng zero na yan, kahit anong ikot natin, sa zero pa rin tayo babalik. Kaya,
dapat nating pahalagahan kung magkaroon tayo ng 1. Okay? Napakahalaga ng 0. Sabi ko nga, sa lahat ng numbers, ang iba sasabihin, di ba? Gusto ko lang nasa 1, sa mga 2, 3, ganun. Silidimin kanoto, mas gugustuhin ko ang 0. Sana naintindihan ninyo ako. Kaya, isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat.